service by opening our Bibles to Psalm 25. Awit 25. Psalm 25. Psalm of David. Ayan po. Ako po ay magbabasa from NIV and ayan po. Tayo po ay magsalitang basa. Okay, Psalm 25, verse 1. In you, Lord my God, I put my trust. Verse 2. Oh my God, I trust you. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Verse 3. No one who hopes in you will ever be put to shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. Verse 4. Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Verse 5. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Verse 6. Remember, Lord, the everlasting and your loving kindness, for they are hard. Verse 7. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me, for you, Lord, are God. Verse 8. Verse 9. He guides the humble in what is right and teaches them his way. Verse 11. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great. Verse 12. Verse 13. They will spend their days in prosperity, and their descendants will inherit the land. The secret of the Lord is those who fear him, and he will show them his power. Verse 15. My eyes are ever in the Lord, for only he will release my feet from the snare. Turn yourself to him and worship him, for I am desolated. Relieve the troubles of my heart, and free me from my anguish. Look what life has done in my way, and what it is. See how numerous are my enemies, and how fiercely they hate me. Give my soul liberty. Let me not be ashamed, but I will my trust. May integrity and uprightness protect me, because my hope, Lord, is in you. And last verse, sabay-sabay tayo. Deliver Israel, O God, from all their troubles. Yes, Lord, thank you for today. Thank you for another fresh mercy that is new every morning. Lord, great is your faithfulness to us, Lord God. You're mighty, you're powerful, Lord. And Lord, this morning we pray that may you be with us all throughout the service. Open our hearts and minds as we listen to your word, and may we be able to give our all as we sing, as we praise your name, Lord God, the name above all names. Lord, may we give glory to your name this morning. We thank you in Jesus' name. Amen. Ayan. This morning, let's lift Jesus high this morning as we sing, as we lift our voices to Him. Amen. Amen. Let's sing with Jesus away. I want to see Him be present there. See you.
Jesus. Lord, we come to you, we fall down, we surrender to you, unto you. We need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit of your church, still the hearts of men, revive us, Lord, in your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your way fall upon me. Yes, Jesus, Lord, we all to go. Lord, we humbly come before you. We don't deserve what you are yet, but we yearn to see your glory. Restore this dying land with love. Spirit of your church, seal the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your way fall upon me. Oh, Spirit of your church, seal the hearts of men. With your passion once again, I want to give for others like Jesus cares for me. Let your way fall upon me. Spirit of your church, seal the hearts of men. Revive us, Lord. Let's ask Him. Lord, give us the grace for others like Jesus cares for me. Let your way fall upon me. I want to care. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your way fall upon me. Let your way fall on us, Lord. Let your way fall upon me. Let your way fall upon me. It's Jesus. Thank you for having us first, so we can love others. Faith is the center of our lives, of this church.
church. Jesus, thank you, praise you, adore you, glorify you. The center of the world. Jesus, Jesus, the center of the world. From beginning to end, it will always be. It's always been you, Jesus.
Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Bali, nasa second half na tayo ng taon. Sabi nga ni Sister Jo doon nakaraan, ilang kembot na lang, kakanta na si John Maricha. Ngayon sumisilip-silip pa, sinasabi niya, pwede na ba? Pwede na ba? Okay. Napakabilis ng panahon. So, kung gaano kabilis ang panahon, doon na rin kabilis ang pagdating ng Diyos. Amen. Okay, tayo po lahat ay tumayo bilang ating pong respeto sa Panginoon. Habang tayo po ay nanalangin at babasahin po natin ang ating verse. Nagilang Ama, minsan pa kami po ay nagpapasalamat at kami po ay dinala po ninyo sa iglesia ito na malakas, may kapahingahan, at kung kami ba, Panginoon, ay naliligalig sa maraming dahilan, Panginoon, na amin po itong isinasantabi muna at naway ang banal na Espiritu Santo ang kumilos sa aming mga pusong isip, Lord God. Kayo po ang aming comforter, You're our comfort, Lord God. Kayo po ang siyang magpagaling sa aming nararamdaman ngayon, Lord God. At naway, sa aming sa oras at pangat, binubuksan namin ang aming puso, ang aming isip, at kayo po, Panginoon, ay mangusap sa bawat isa. Banal na Espiritu Santo, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Gamitin po niyo ang pagkakataon ito na kami po ay minsan pa makalapit at makahingi, Panginoon, ng iyong pagpapala. Maraming salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, basahin po natin. Ang topic po natin is all about humble service. Okay. Sabay po natin basahin. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno na iglesia. At kayong lahat ay magpapababa sapagkat sinasalungat ng Diyos ang pagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Amen. Ay kayo makakaupo na po. Napakahalaga po sa iglesia ang mga topic na tungkol sa humility. Actually, kasama po yan sa basic Christian learning. Tinuturuan tayo tungkol sa humility. Napaka-importante niya, napakahalaga niya, kung kaya isang iglesia ang nagkaroon ng patimpalak. Yung the search for the most humble member. At
sa dinami-dami, ay hindi pala, sa kaunti-unti na miyembro na nag-apply, meron pa rin napili. So, nung linggo na dumating, hinaya kung sino yung kanilang napili. So, si member, talagang tuwa siya. Talagang puros picture taking. Nagsinabitan siya ng medalya. Binigyan siya ng medalya ng iglesia. Kaya lang po, sadly, sad to say, after a week, binawi yung medalya yun. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi isang linggo niyang suot yung medalya. Yung the most humble servant. So, ito po yung galing sa Roman Catholic theology. Sabi po rito, meron daw 7 deadly sins. Yan. Ang una raw po ay lust or illicit sexual desires, pagnanasa. Pangalawa ay envy, inggit. Tapos pangatlo, anger, greed, gluttony, sloth, pride. Yung kung sloth yung katamaran, kaya may hayop na yung sloth na ang bagal talaga ng kumilos, pero ang cute-cute niya. Tapos yung pride, pag lumalaki. Alam niyo na po, pag Roman Catholic talaga, meron silang isang sin na hindi sinasama. The sin of lying. Hindi po ba, kung sinini, walang sin of lying. Eh si Satanas tawag siya ama ng kasinungalingan. Ayaw nila ilagay, 7 lang pinili nila. Bakit kaya? So malalaman natin na puro kasinungalingan ang nandun sa loob. So, tinuro naman nila yung how to overcome. Yung daw pagnanasa, chastity. Kaya nga yung iba, huwag na lang pag-asawa. Envy. Pag ikaw daw ay naiingit, magpasalamat ka. Pag ikaw ay nagagalit, patience. Pag ikaw ay greedy, magbigay ka, charity. Gluttony, temperance, pagtitigil, sloth, o di magsipag. At kung pride, magpakumbaba. Napaka-importante talaga ng topic na yan. Ito po ay regalo sa aming mag-asawa. Ito po ay yung very relevant sa amin dahil kami po ay magsa-celebrate ng wedding anniversary, di ba? Kung hindi ito importante, hindi ito ibigay sa amin ng Panginoon dahil nakikita niya napaka-pakumbaba namin. So, if this is a gift, and this is a gift to you also, consider it a blessing. Amen? Wala namang tinuturo sa pulpito na hindi tayo napagpapala. Amen? So, ipanalangin natin na gamitin ng Diyos itong salitang humility na talagang ma-bless tayo may araw na ito. Relevance ba yun sa church ng GICC? Baka naman napakahapon natin lahat. Okay. Next slide. Definition daw ng pride. Pride is self-respect, self-esteem. Sinabi natin self-respect, talagang binibigyan mo ng respeto ang sarili mo. Self-esteem, sobrang mahal mo sa sarili mo. Parang narcissism na yan. Pride is arrogance and hubris, excessive self-confidence. Sobrang pagpapahalaga sa sarili yan. And humility is freedom or absence of pride and arrogance. Kaya pag narinig yung arrogant people, ang sinasabi doon ay isang mayabang na tao yan. An arrogant person. Arrogant person. Okay. So there are 3 kinds of pride. Excited pa kayo malaman kung anong 3 klase ng pride. The first one is the kind of pride we can feel about a job well done. Sabi doon sa verse 4, ng Galatians 6, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Ng kanya, hindi ng ibang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalangan ay nakabatay sa kanyang gawa ulit. Huwag na niya ihamping payon sa gawa ng iba. Not concerning himself about the actions and works of others, but let every man prove his own worth. Sabi ni Hill, let him review his own heart and actions. Let him examine
try and prove his whole conduct in life by the rule of God's word. When he will find enough at home, yan, kilala niyo si Hill, pag nagbabasa kayo ng mga commentaries, magaling siya magbigay ng komentaryo. Isa rin si Barnes or Barnes. Barnes daw, Uncle Barnes. Sabi niya, the man who examines himself, kailangan natin examine sarili natin. Huwag nating hayaan ng iba ang mag-examine sa atin. And who forms no extravagant expectation in regard, doon nga pala doon sa nauna, yung without, bearing hard upon and censuring others. Kung tayo ay mag-i-examine na ibang tao, huwag natin siyang ibuli at bastusin. Madalas kasi nakakarinig tayo ng mga comments na nambubuli at to the extent na parang kabastusan na yung dating niya. Kaya sabi ni Hilya. Si Barnes naman sabi niya, the man who examines himself and who forms no extravagant expectation in regard to what is due to himself and will be appropriately rewarded and will be made happy. If by the careful examination of himself, he finds his life to be virtuous. Ano yung sabihin ng virtuous? Morally right, honorable, upright, honest. And his course of conduct, pure. If he has done no wrong to others and he finds evidence that he is a child of God, then he will have cause of rejoicing. Okay. Normally, ang isang tao nag-i-examine, talagang, sabi nga, di ba, when we were still young, may pinakita sa ating malaking papel, tapos may tuldok na maliit. Sabi, ano nakikita ninyo? Yung tuldok. Bakit? Yun ang normal na reaction ng tao, yung mapanghanap ng mali. Ang laki-laki ng puti, hindi nakikita. Pero ang nakikita ay yung maliit na tuldok. So, when we examine people, let us find things that will cause us to rejoice. Ano ba yung bagay sa kanya na magbibigay sa akin ng kasiyahan? Hindi yung magbibigay sa akin ng kalungkutan. Oh, Brother Kevin, pag tingnan mo si Trisha, hanapin mo yung magbibigay ng kaligayahan sa iyo. Magiging burden lang sa iyo pag hinahanap mo yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Okay, next. The kind of pride we express over the accomplishment of loved ones. Okay ba kayo dyan? Sabi nito, lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi kayo ipinagmamalaki sa kabila ng lahat ng aming tinitiis. Ang nadarama ko'y kaaliwan. Nagumabaw sa puso ko ang kagalakan. Imagine mo? Sabi nito, yes, Paul has been bold in his criticism to the Corinthian church. But he was also bold in boasting about them. Sa buong libro talaga ng New Testament, kawawa ang Corinthian church. Pagdating sa kritisismo, nandito na yata lahat ng mga hindi maganda. Pero ganun pa man, si Paul ay nagmamalaki sa accomplishment ng Corinthian church. Sabi niya, I am filled with comfort. I am exceedingly joyful in all our tribulation when he told us of your earnest desire. Your zeal for me so that I rejoice even more. Despite the many trials Paul faced from both within and without, he found joy, and part of that joy was good news from the Corinthian Christians. Sabi ni Morgan, God brought comfort to Paul by hearing about the work God did among the Corinthian Christians. No circumstances of personal affliction can dim the gladness of seeing souls grow in the grace of the Lord Jesus. So after knowing the two kinds of pride, now let's go to the third kind. The kind of pride that God truly hates. Okay, ito yung kinamumuhian ng Diyos na klase ng pride. Sabi nito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. So ayaw talaga ng Diyos ng kayabangan. So the fear of the Lord is to hate evil, sapagkat hindi kailanman magkakaroon ng kasunduan
sa pagitan ng mga kaharian ng ilaw at kadiliman. So if we are the friend of one, we must be the enemy of the other. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya isa at iibigin ang ikalawa. Paglingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa, hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So, isa lang ibig sabihin po nun. Kung ang Diyos ay namumuhi sa kayabangan, at kung tayo po ay mayabang, sa tayo po ay kamumuhian niya. So, kung gusto po nating magkaroon ng fellowship sa Panginoon, mag-aral tayo kung ano yung humility na gusto ng Diyos. So, the kind of pride that stems from self-righteousness or conceit is sin. However, God hates it because it is a hindrance to seeking Him. Okay. So, ano yung mga hindrances? Okay. Ang sabi ng mga masasamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila, walang Diyos dahil sa kanilang kahambugan. So pag meron tayong naririnig na nagsasabing walang Diyos, tinatawag siya ng Diyos na hambog. At sinasabi rin ng Biblia na siya ay masama. So kung nakakita tayo ng totoong atheist, sinasabi ng mga tao na daw walang Diyos, nagagalit ang Diyos sa kanila. Sabi nito, Psalm 10 verse 4 explains that the proud are so consumed with themselves that their thoughts are far from God. This kind of haughty pride is the opposite of the spirit of humility that God seeks. Ano ba yung hinahanap ng Diyos? Sabi ng Matthew 5 verse 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Pinagpapala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos. Sa panahon ngayon, alam niyo po sa totoo lang, talagang sa Diyos lang tayo pwedeng umasa. Sa bonding kong ito, nung Saturday orientation namin sa Compre, talagang nilinaw nila na hindi na mapupostpone yung comprehensive exam namin sa MBA. It will be 3 Saturdays. Alam niyo po ba na sa edad ko, kapag meron po examination, isa yung pumapasok sa isip ko. Parang I have poor memory already. Alam niyo po, bata pa kasi ako. So pagdating po sa memory, hindi na yan maasahan, kaya kailangan na yan ng mag-memo class. Pero ako'y nagtitiwala sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ang pagpasa ko sa examination ay isinasalalay ko sa kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga sa lagi ko inisip, apart from you, Lord, I am nothing. Kaya ang gawin ko ngayon ay kung talagang maglalapit sa iyo. At tamang-tama naman itong Bible study na ating pag-aaralan, di ko ba? Sabi ito, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. The poor of spirit are those who recognize their utter spiritual bankruptcy and their inability to come to God aside from His divine grace. O ito po ba, hindi naman tayo nakalapit sa Panginoon sa kagustuhan natin? Tayo ay pinili ng Diyos. Pinilit niya tayo. Hindi lang pinilit pa. Sabi nga ni Pastor Sari, yung perfect call, effectual call, divine call, lahat ng calling, wala sa atin. Tuangin ang Diyos na tumawag. Amen. Kaya sabi, mas napapalad ang mga tinawag. Are you a church? Ano ba definition ng church? The called out ones. Mga pinili ng Diyos. Kaya tingnan nyo, tayo ay mga pinili. O lahat naman nakaupo dyan. Siyempre, nakatayo din dito. Pinili ng Diyos. Mapapalad ba kayo? Okay. So, throughout this scripture, we are told about the consequences of pride. Ano ba yung consequences? Isa lang, marami pa. Sabi nito sa Proverbs, ang kapalaluan ay humantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap, kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Kaya kung kayo ilalapit sa mga tao na mayaman, piliin nyo yung mayaman na humble. Kasi
Siyempre, kung mayaman yan, makakashare ka ng blessing. Eh, yung blessing na galing doon sa mayaman na mapagmataas, mawawala rin. Baka pag dumaan sa kamay mo, bukas wala na. Say amen. Amen. Meron ba sa GICC niyan? Lumapit po tayo sa kanila. Sabi po rito, Satan, okay, ito ayaw ni Satan itong Bible study na to. Basta pag portion na siya pinag-uusapan, wala namang pinupuri si Satanas. Sabi rito, okay, sabi natin pasahin niya na, isahin niya na sa isip ko ninyo. Satan was cast out of heaven because of pride. Sabi rito sa verse 12, "Oh, maningning na bituin sa umaga." Sino yun? Ganda na kanyang description. Anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ko sa ibabaw ng bundok, natakbuhan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Verse 15. O ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kalaliman walang hanggan. He had the selfish audacity to attempt to replace God Himself as the rightful ruler of the universe. But Satan will be cast down to hell in the final judgment. And pag-aralan natin sa Revelation yan. For those who rise up in defiance against God, there is nothing ahead but disaster. Isaiah 14 verse 22, sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Uusigin ko sila at uubusin ko ang natira sa kanilang lahi. Buburahin ko rin ang pangalan ng Babylonia. Ano ba nangyari sa Babylonia? Church, kahit pumunta kayo ngayon sa lugar doon ng Babylonia, wala na kayo makikita, even a single trace. Maring ko meron doon, pero hindi na talaga siya masasabing, ito ba yung Babylonia? Nabura talaga at nawala sa kasaysayan. Samantalang minsan itong napaka-laking bansa, as a matter of fact, yung ating literature, yung pagsulat natin, galing dito sa Babylonia. Okay. Pride has kept many people from accepting Jesus Christ as Savior. Admitting sin and acknowledging that in our own strength we can do nothing to inherit eternal life is a constant stumbling block for prideful people. We are not to boast about ourselves. If we want to boast, then we are to proclaim the glories of God. What we say about ourselves means nothing in God's word. It is what God says about us that makes the difference. Napakaganda doon sa 2 Corinthians, sinabi ko. Hindi ang tao pumupuri sa sarili ang katanggap-tanggap, kundi ano? Kundi ang tao pinupuri ng Panginoon. Let God praise na lang. Let God gives me praises. Let me not praise myself. So, humility is the absence of pride. Sabi niyo nga, humility is the absence of pride. So, why pride is so simple? Sa palagay ninyo, why pride is so simple? Number one, pride is giving ourselves the credit for something that God has accomplished. Lahat naman nangyayari sa buhay natin, hindi po bigay ng Diyos. Lahat ng mga natapos natin. O di lalo-lalo na yung mga Christian na nagtapos sa PUP. Talagang dumaan ko rin sa pagsubok. Natuto kayong manalangin. At muna kami nag-graduate, siyempre kasama namin sa Panginoon all throughout. Pwede namin sabihin talaga na wala kami pwedeng pagpalaki. Even yung mga naging magna cum laude, naging cum laude. At marami sa amin po ang mga ginamitan ng Panginoon. Doon po namin nakilala si Brother Eli, si Kuya Eli. So, pride is taking the glory that belongs to God alone and keeping it for ourselves. Hindi po ba dapat ang glory ay sa Panginoon? At ang pangatlo, pride is essentially
self-worship. Anything we accomplish in this world would not have been possible were it not for God enabling and sustaining us. If it is self-worship, di ba ayaw ng Diyos yun? Bakit? Sabi ron, thou shalt have no other gods before me. Sabi sa Exodus 20 verse 2. So kapag tayo po ay sinasamba natin ang sarili natin, ginagawa natin maliit na Diyos yung ating sarili. Sabi nga po sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7, paano tayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ang nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit nyo ipinagyayabang nyo na parang hindi kaloob sa inyo? So, tinatanggap po ba natin ang lahat ng ating pag-aaral ngayon ay kaloob ng Diyos? Even yung hinihingi yung extension ng life natin ngayon, ay magpasalamat tayo. Yung mga iba kinuha na ni Lord. Sa mga kaedad natin, di ba, minsan, makikita mo, magsi-60 na po ako. So, siyempre po, yung mga kaedad ko, may mga apo na rin yan, at may mga anak na yan. Kaya pag po sa Facebook, ang kanilang profile ay kandila, ibig sabihin po meron namatay. Di po ba tapos malalaman mo, ang namatay ay yung classmate mo, kaidaran mo. Kaya ikaw bilang kaedad nila, para sasabi mo, ay Lord, salamat. Nangyari naman ito sa inyo? Ang magpapasurpresa na, ay bakit kandila yung kanyang profile? Yung pala, may kinuha na si Lord. Kaya kayo may nandito, ay magpasalamat pa tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Mahal kayo mamatay. Di ba mahal kang magpa-cremate? Malungkot pa mamatay. Sabi nga ng nanay ko, huwag niyo ako i-cremate ha, mainit. That is why we give God the glory. He alone deserves it. Amen. Okay. So, paano kayo na ayit sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ay kanyayabang yun na parang hindi kaloob sa inyo? Yan, patuloy na nire-remind tayo. So, how is humility expressed? Excuse me. Kailangan makita yung humility sa bawat Kristiyano. Or isa sang salita na parang metaphor o isang bagay na hindi na-experience, hindi nakikita. Sabi rito, okay, una, tingnan po ninyo kung ginagawa natin yan, ha? Are we expressing humility? Is my life an expression of humility? Na pag nakita nila ako, sobrang yabang niya. Alam niyo, totoo lang kung ako mo'y kabataan ko. Kung nakita po, inaamin ng puno mga ibang tao na na-intimidate daw sila. Kasi, English speaking kasi dati ako, English ako. Mayabang dating ni Pastor Baum. Alam niyo ba kung bakit? Kasi tinatago mo yung kahirapan namin, itinatago mo yung mga pinagdaanan kong hirap. So parang ikaw ay nagpo-project ng image na wala yung mga nakaraan, di ba? Itinadaan ko yan sa bago ng damit, sa style ng buhok, sa pabango, sa belt. Ako ko talaga mahilig sa sapatos, kaya po kung bibigyan niyo po ako ng sapatos, yung po magandang sapatos. Nagalit nga misis ko nung kami nagpunta ng Dubai. Kaya ang una kong hinanap ay yung Aldo na brand ng sapatos. Hindi ko mahilig sa sapatos, pero napakarami kong sapatos. So, we give God the glory. He alone deserves it. Yan po yung unang-unang expression. Is the church really giving God the glory? Second po, a humble person appreciates that everyone excels in one way or another. Ang isang mapagpakumbabang tao ay pinahahalagan na ang bawat isa ay mas mahusay dapat to, ay mas mahusay sa kanya sa isang paraan o sa iba pa.
Dapat isipin po natin na ang isang tao ay may kakulangan. Kaya nga yung salitang compliment, nangyayari yun, di ba? Sa mag-asawa, hindi they complement each other. Merong kulang sa isang tao na binibigay ng isang tao. Hindi kayo ginawang isa ng Diyos dahil sa lahat, tapos yung isa tulong. Meron siya na wala ka. At dapat natin tanggapin na merong may isang tao na mas matalino talaga sa atin. Alam mo, modesty aside, ang wife ko po ay valedictorian. At ang napangasawa niya, bukod sa guwapo po, ay salutatorian. Ako po yun. So, sa klase ko, kalaban kami. Hindi kami nag-uusap. Opo. Pero crush ko na siya. Pero sabi niya, crush na rin daw pala niya ako. Uy, wala sa common person. Wala nga siya. Kaya lang ko siya. Sinasamantala ko na. Wala siya. Lumabas siya. So, meron po talaga, para sa ating mga pastor, hindi po ba, may kanya-kanya kami personality. Kayo din, sa barkada ninyo, may kanya-kanya personality. God has created you as a unique person. Iba kasi nga, merong personal differences. Aside from indifferences, meron tayong idiosyncrasy. Bawat isang tao, meron isang bagay na hindi mo pwedeng matanggap. Pero tanggapin mo na siya. Ganun talaga po yun. And then yung third po ay those with humility submit. Yung salita po submit ay ginamit ni Paul sa church. Yung biblical submission, ikinumpara po niya sa mga mag-asawa. Yeah. So, sinabi po rito, mga babae, pasakot kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakot ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakot ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakot ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Ito po, kinumpay ko yung mga opinion ko. Sabi nito, amen. Sabi nito, biblical submission in marriage is a wife making a choice not to overtly resist her husband's will. That is not to say she cannot disagree with him or that she cannot express her opinion. Indeed, a wife who practices submission is by definition a woman with strength of character. She will therefore usually have her own opinions and ideas about issues. Totoo naman yun, hindi mo ba? These may often be different to the opinions of her husband. But she can express her opinions and ideas respectfully without belittling and without disrespectful confrontation. Hindi mo pwede sabihin sa asawa mo, hindi ka ba naman tanga? Alam mo naman na mali na yan, pinasok mo pa. Hindi ba? Parang ganun yun, di ba? May mga comment na, ay, nagkalat na, nagbuhos ng kabubuhan ng Diyos, sila po ng asawa ko. In fact, it might sometimes be wrong for her not to express her opinion. She is ordained by God to be her husband's helper, not her doormat. By expressing her opinions, giving advice, and offering suggestions, she will be an invaluable partner to her husband. Siguro, Pastor Kevin, hindi mo man asawa, dumadaan ka sa kanyang pagsubok. So, number 4, the humble chooses to serve and not to be served. Yan po yung hinahanap ng Diyos sa iglesia. Sabi ko dito, it is interesting to note that Peter says, be clothed with humility, which in Greek literally means, put on the apron of humility. Ako, every Wednesday and Friday, gumagamit ng apron. Bigay ng baking class. An apron is a symbol of service. He is likely thinking back to the last Passover with Jesus where he took a towel and girded himself.
Then what did he do? He served. This leads to what humility produces the next. The humble chooses to serve. They do not fight, they serve. They do not judge, they serve. The Bible shows a number of men who will not look humble on the outside, but were in reality, in the eyes of God, humble. Punta muna tayo sa Old Testament. Pero bakit kilala isang tao na humble sa simula pa? Siyempre, simulan natin yung unang kanyang biblical character na the father of humility. Sino ba yung the father of humanity? Sino siya? Si Abraham na naging Abraham. Tignan natin. Okay, basahin po natin yan. Sabi ko, pakinggan niyo po at basahin natin at unawain natin na bakit si Abraham yung example ng mga libro tungkol sa humility. Bakit hindi si Boccaccio? Bakit si Abraham Caccio nakalagay? Sabi niya, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Noong ikainitan ng araw at nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano ay may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niya, sinalubong ang ito at sa kanila'y limuho ng halos raya sa lupa ang mukha. At sinabi mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy muna kayo sa amin. Okay. Malayo pa. Okay. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Dali-dali pumasok na tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng tatlong tahal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Alam niyo po ba, na pinakamahirap sa paggawa ng tinapay ay yung pagmamasa. Pag kami po ay tinuruan na, kunwari magluluto kami ng bread, ay ayaw ko kasi hindi kami gumagamit ng bread mixer. Kami ay nagmamasa, dalawa lang kami lalaki doon, hinahati. Yung teacher namin, dalawang grupo lang kami. Chef yung kasama ko yung kapartner ko na lalaki ko. Chef ko talaga siya sa isang bake shop. Kaya lang ko siya nag-enroll para kumuha ng NC2. Pagdating sa masahan, hindi siya gumagamit ng masa-masa sa... Sila gumagawa nung sinusupply sa mga malaking bake shop. Ang opisina ko na ay nasa Ortigas. Sanay po siya magmasa. Kaya ako po dahil dalawa lang kami lalaki, i-distribute kami. Pagdating sa masahan, 30 minutes po yung masahan. Kaya po pag nagmamasa si Boccaccio, ay talagang aircon po yun, tak-tak yung pawis ko. Tapos nakamas ka pa at naka-apron ka, talagang mainit. Kaya nakita ko, paano kaya magmasa ng pinapay? Si Sarah. Diba? Tatlong takal to, malaki din po itong tatlong takal na to. Sabi nito, at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham na isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto ka agad sa isang alipin. Imagine nyo yung process na papatay yung, sabihin natin, isang kambing. Nakita nyo kung gano'ng katagal siyang patayin, hindi ba? Tapos, party-partihin siya, tapos lulutuin siya. Papahirap maging chef. Kumuha rin sila ng keso at gatas kasama ang nilutong karne. So, it took time. Hindi ito madaling, hindi ito fast food. Okay? Imagine ito ilang oras na kang pinipere ito, di ba? Tapos ini-entertain nila yung guest. At inihahid sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng panauhin habang kumakain ng mga ito. So makita po ninyo yung ginawa ni Abraham. So ang tanong, so, how did Abraham display humility? Actually, marami po akong kinuha ng reference. Doon sa scenario pong yun, sabi ko, question ko sa paano pinakita ni Abraham yung humility
Dahil dun sa verses na binasa po natin. Sabi po doon, Abraham gladly served others. Pwede tayo maglingkod, di ba? Pero hindi naman tayo masaya. Yung napipilitan ka lang, dati tumato, wala man lang appointment. Di ba sa lahat na ayaw natin yung may bisita tayo na walang pasabi sa akin. Eh, alam mo naman, ang laman lang naman ng pantry ko ay sardinas. Yung brand pa niya binigay ng ayuda, wala pang brand. Kung bibili ka naman ng mga gamit, ang layo palengke, ang init. Di ba? Pero makikita ko dito yung serving others with gladness is a sign of humility pala. When we serve God, lalo na sa JICC, kung natin isipin yung ibayad tayo, di ba? Isipin natin na ginagawa natin ito sa Diyos. When Abraham caught sight of the three visitors, he immediately set out to accommodate their needs. Inutusan pa niya asawa niya, idinamay pa niya asawa niya, idinamay niya pa yung mga katulong niya. So, ibig sabihin, kapag nag-serve tayo sa Diyos, isama natin yung pamilya natin, yung angkan natin. Amen? Kaya ang lungkot pag ang isang tao lang naglilingkod sa Panginoon, hindi niya kasama yung kanyang asawa. Amen? So, pinapakita rito with gladness. Abraham listened to the suggestions of those under his authority. Although the Bible records only a handful of conversations between Abraham and Sarah, yet twice we read that Abraham listened to Sarah's ideas and acted on them. Okay. May mga suggestions si Sarah na pinakinggan ni Abraham at sinunod niya rin. Sa Genesis 16 verse 2, sinabi niya, Abraham, pangalan niya palang kasi dati, Abraham pa. Dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Si Ismael yung anak nila, di ba? Pumayag si Sarah, si Abraham, sa sinabi ni Sarah. Okay. So, yan, pumayag naman siya, di ba? So, makita natin yung first na pinakinggan niya si Sarah. Sa Genesis chapter 21, minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ismael. Ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Egipto. Yung si Ismael yung pudot-tunog yung request niya. So nung habang naglalaro yung anak ni Sarah at anak ni Hagar, nakita ito ni Sarah at sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping yan at ang kanyang anak. Di ba saan ka nag-request yung una na magkaroon ng nasipingan niya. Tapos nung nagkaroon ng anak, ngayon naman, nung malaki na yung bata, ito naman yung sinasabi niya. Sabi niya, palayasin mo ang aliping yan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping yan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Kaya nung una pa, dapat alam mo na yan, na kapag nagkaroon yan ng legitimate child, what is yours is also his. Yung magiging anak, hindi ba? Oh. So, alam nga nangyari, kung narinig ito ni Isaac, sabi ni Abraham, sabi niya, labis na kinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya, si Ismael. Di ba? Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, Diyos ang nagsasalita, huwag kang mag-alala tungkol sa makina, sundin mo na ang gusto ni Sarah. Sapagkat kay Isaac, magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong yan kay Hagar ay magkakanak din ng marami at sila magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael. So yan yung mga Muslim brothers natin. Saudi, hindi ba sila? So madaling araw pa lamang, ang mag-inay pinaganda ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinakasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. So on one of those occasions, her suggestion was initially very displeasing to Abraham. But when Jehovah spoke to Abraham, evaluating her ideas as good one, Abraham humbly yielded and implemented the suggestion. So what are the lessons for us? Sabi rito,
Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay pagtatagumpay. Diba, yun sa Luke, merong parable doon na kapag kung ikaw daw ay magpapagawa ng bahay, hindi ka kaagad-agad magpapagawa ng bahay. Anong gagawin mo? Uupo ka muna, tapos tingnan mo yung budget mo. Baka sa kalagitnaan, pagtawanan ka ng tao kasi, sasabihin sa inyo mga tao, pagawa ng bahay, hindi mo pala matatapos. Tapos yung isang hari na makikipagyera, anong gagawin? Upo ka muna. Tingnan mo yung kakayahan ng kaharian mo. Kaya mo ba makipagyera? So, humility means we listen. We ask for advice. Kanina tayo hingi ng advice. Eh, siyempre mo, mas maganda po sa Diyos. Okay. Now let's go to the other biblical character. Na-bless din po ba kayo sa buhay ni Abraham? Actually, marami pa po sa incident na talagang napakita sa kanya ng humility. Nung si pamangkin niya, si Lot, at saka siya, ay namili pa ng lugar ang pinagpilit. Alam mo yung pinipili niya yung anak yung pamangkin niya, ang pinili ni Lot, yung magandang lupain. Ang okay lang kay Abraham, ang may iwan sa kanya yung mga bulukan, yung maraming bato. Kasi yung later nalaman natin na kaya pala pinili ni Lot yung lupa na yun ay malapit din sa Sodom and Gomorrah. So truly, pinili ng Diyos talaga si Abraham. So, now let's go to the life of Moses. So, going back to Abraham, si Abraham ay nakikinig sa kanyang asawa. Say amen. Okay. So, tungkol po kay Moses, ito po sinasabi ng Diyos. The Holy Spirit says that, sabi lang, nakasulat mo yan si Moises naman isang tao mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Grabe, no? Pag ang pangalan mo ay na-mention sa Bible, di ba? Sino ba isang tao na na-mention sa Bible? Sabi, dating panahon, laging ma-remember siya kasi nakadisulat yung pangalan niya sa Biblia. So si Moises ay hindi lang isang first na isulat. Siya ay naging author pa ng mga ibang libro. So sabi ng Biblia, siya daw ay pinaka-humble na tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa. When we are introduced to Moses, he is reluctant to take on the task of leading the Israelites because of a profound sense of inadequacy. Nung siya ay pinili para mamuno sa bansang Israel, sinabi niya talaga na mayroon siyang kakulangan. Alam niyo ba kung ano yung sinabi niyang kakulangan niya? Kaya, Exodus chapter 4 verse 10, sabi niya, pag sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, sa ulat-mulat ay hindi ko ako mahusay magsalita. Bagamat nangungusap ka na sa akin, hanggang ngayon, pagutalo-utalo pa rin ako kung magsalita. Imagine nyo, nakita ni Moses yung kanyang kakulangan. Hindi siya marunong magsalita. Plus, utal-utal pa siya. Pero napakaganda po na sagot ng Panginoon. Sabi po ng Diyos, sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o piti ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't ako si Yahweh? Kaya lumahad ka at tuturuan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Kung titignan po natin yung verse 12, napakalalim po nun. Ang sabi niya, kaya nga lumahad ka at tutulungan kita. Walk with the Lord and learn from God. Alam niyo po ba na nung binabasa ko po yung verse 12, sabi ko,
Lord, mahirap maging pastor. Ang daming pwedeng basahin, ang daming pwedeng sabihin, pero mas nakakatakot yun kung magre-rely ka sa ibang tao. Si Pastor Joey, di ba? Every time na tumatay sa pulpito, maraming pwedeng kopyahin at gayahin. Pero iba talaga yung meron kang direct revelation from the Lord. At ang Lord ay magre-reveal na ano yung naunang salita. Kung ikaw ay lalakad. Hindi ka pwedeng tulungan ng Diyos kung hindi ka lalakad sa Kanya. Yung paglakad ng siya ay yung pag-trust in the Lord. Hindi ko ba? At ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. After na magawa mo yung lumakad ka, tulungan kita sa pagsalita, ay tuturuan pa niya tayo ng ating sasabihin. However, talagang matigas ang ulo ni Moses. Ano sabi niya? Mag-ibasa nga po. Ayaw talaga, iba. Ayaw talaga. Pero ganun pa man, nakita natin, pinili pa rin siya ng Diyos. At kung kayo nakikinig sa nanonood ng Ten Commandments dati, yung ang ganda yung first event na siya ay kasama ni Aaron, yung pumunta sila dun sa Pero. So not long after is confronting one of the most powerful kings in the world. Inis ni Moses ang mga personal na panlilibak at mga panlalait laban sa kanya. In one occasion, sa Numbers chapter 12, yung kapatid ni Moses at si Aaron at saka si Miriam ay nagdasal ng isang pag-aalasa laban sa kanyang otoridad. Imagine mo kapatid ko, si Aaron at si Miriam nag-launch a revolt against his authority. Although yung kanilang complaint ay reasonable, pero in the guise ng kanilang rebelde. Alam niyo kung bakit ano po yun? Ang teaching ni Moses ay wag daw silang mag-asawa ng foreigner. Okay. Sabi po rito, sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moses dahil sa babaeng Sita na kanyang pinaksalan sapagkat siya nag-asawa ng isang lahing babaeng taga-Uz. Miriam was the daughter of Amram and Jochebed. She was the sister of Aaron and Moses, the leader of the Israelites in ancient Egypt. In the biblical narrative of the Exodus, Miriam is described as a prophetess. When she leads Israel in the Song of the Sea, after Pharaoh's army is destroyed at the Sea of Reeds. Si Moses ay nagturo. Sabi po rito, pagdating ninyo sa lupain, ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop ninyo ang 7 bansa na una sa inyo roon, Hiteo, Gergesego, Amoreo, Cananeo, Pereseo, Hivita at Ibuseo, mga bansang mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa inyo. At kapag sila ipinaubayan ni Yahweh sa inyo, lipulin niyo silang lahat, huwag niyo silang kaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat iyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Kristusan. Kapag nagkaganoon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo kanyang bilkulin agad. So sabi rito, if this complaint had been their true concern, they could have brought it to Moses or to the council of elders. Meron po kasi silang binigay po ang Diyos na para makatulong ni Moses yung council of elders. Ano ba itong council of elders na to? Sabi po rito sa mga bilang din, sabi rito, dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng 70 matatandang pinuno ng Israel, yung mga kinikilala ng kanilang lipi at isama mo sa Toldat Tipanan. Pagdating niyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa inyo. Babahaginan ko sila ng Espiritu ibibigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. So, even Moses agreed na hindi niya kayang pangalanan yung buong Israel na yun. So what God did,
He said He created the Council of Elders. So, maganda rin po na may mga Council of Elders ng church. Hindi po ba? Okay. Kaya naman po si Aaron at Moses ay talagang gusto po nilang mag-rebelde ka Moses. Ginamit lang nila yung dahilan na siya ay nag-asawa ng ordinary. Okay. Sabi po ng Diyos sa bilang sa niya, ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moses sa pinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayang Israel. Kahit na siya ay nakapag-asawa ng foreigner, yung pagpili sa kanya ng Diyos ay kakaiba. Kinakausap ko siya ng harap-harapan. Yun po ang sinasabi ng Diyos. At sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan. Hindi sa pamamagitan ng talinghaga, siya lamang ang nakakita sa aking ano. Very privileged ka. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? So, ito po yung nangyari po doon nung nagalit ng Diyos kay Miriam at kay Aaron. Nung tinanong sila, nung wala pong sagot, ang Diyos ay, sabi ko rito, nagalit sa kanila si Yahweh, at siya ay umalis. Sabi nga po ni Pastor Mo dati sa Old Testament, ang presensya ng Diyos ay come and go. Dumarating at umaalis. So, nung umalis ang presensya ng Diyos sa kanila, yung punishment ng Diyos ay pumunta kay Miriam. Ano nangyari kay Miriam? Ito po. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng todang upanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang keto. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moses, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaan matulad siya sa isang buhay na patay para ang pinanganak na bubulok ang kalahani ng katawan. So ano pong lesson na makikita po natin dito? The authority of God's chosen leader must be respected. For to rebel against as a leader is to rebel against God Himself. God was uniquely present in Moses' leadership. Never since then there has been a recent prophet in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. Wala na kayo makikita po na ang Diyos may kinakausap sa propeta na face to face, maliban kay Moses. Ang mga pinuno ngayon ay hindi pinapakita ang otoridad ng Diyos ng harapan tulad ng ginawa ni Moses. Yet God commands us to respect the authority of all leaders, for there is no authority except from God. This does not mean that leaders must never be questioned, held accountable, or even replaced. It does not mean that whenever we have a grievance against those in legitimate authority, as Moses was, our duty is to discern the ways in which their leadership is a manifestation of God's authority. Ang isang pagkauhaw sa kapangyarihan na hindi maaaring maging isang lehitimong pagganyak para sa pag-alsa laban sa otoridad. So, how did Moses face yung mga kanyang mga opponent? Although Moses was both powerful in his right, he responds to the leadership challenge with gentleness and humility. Alam po natin talagang he was really humble. He even remained with Aaron and Miriam throughout the episode, even when they begin to receive their deserved punishment. Anong ginawa niya? He intervened with God to restore Miriam's health and succeeds in reducing her punishment from death to 7 days. So, makikita po natin, kaya nakiusap si Moses kay Yahweh, O Diyos, pagalitin po sana ninyo si Miriam. Hindi makita po dyan, sabihin na nalangin pa. So, ano po ang pagkakaiba ng vindictive versus magnanimous? Lagi po natin narinig po yan. Ang vindictive po ay means having or showing a strong or unreasoning desire for revenge, while magnanimous means generous or forgiving, especially
toward a rival or less powerful person. Sa bagay, sinasabi naman po ng Diyos, ang vengeance is mine. Hindi, so, again, ang mga Israelita po ay patuloy pa rin nagko-complain. Dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita dahil dito nagalit si Yahweh at pinalunan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. The next complaint were about manna and began with some of the non-Israelites who had left Egypt with them. Nagsimula po kasi mag-reklamo yung mga dayuhan at ang sabi po nila, mabuti pa sa Egypto, doon ay hihingi ang mga isda at naalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nanghihina tayo yun, wala makain dito kundi ang manna ito. Yung mana para postable na remember yung sa Vietnam, yung parang kanilang rice na tawag na yung nilagyan ng mutya. Parang ganun daw yung mana walang lasa. So nag-crave sila ng karne. Sabi nga nila, if we only had meat to eat, diba? Yung mga karne ay marami sa Egypto. The complaints of the few had infected the camp. Moses heard the people of every family wailing, each at the entrance they stand. The Lord became exceedingly angry and Moses was troubled. Nandungo si Moses. At si Moses ay nag-complain sa Panginoon. Sinabi niya, tinanong ni Moses kay Yahweh, bakit niyo ako ginaganito? Ano ikinagagalit niyo sa akin? Bakit niyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasahan? Verse 12, ako ba ang nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang makating kami sa lupain? Ipinangako niyo sa aming mga nilulong. Ayaw nila akong pigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito maraming tao? He blames God for the problems. Sabi niya, they're your problem. He tells God, why do I have to deal with your problems? The burden of leadership is too heavy for him. He knows he is inadequate to supply what the people are demanding. As a matter of fact, ang just ay tumulong, kumilos siya. Di ba, ginawa niya yung Council of Elders para maging assistant niya. And also, God promises abundant meat. Ayan po, si Yahweh ay nagpadala ng hangin may tangay na laksa-laksang kubo mula sa kabila ng dagat. Ang mga ito ay nagliparan sa paligid ng kampo. Kung ang karne ay, kung noong time na yun, basic need nila ay yung food. Yung karne ay nagiging what? Ang Diyos ay nagpipigit sa atin ng what? Ayan o, laksa-laksa. Bubo. Sabi pa rito sa God promise of a month's supply of meat is so huge, even Moses can't believe it. Talagang nalaksa-laksa. Okay. Sabi din po sa Bilang chapter 11, sinabi ni Yahweh, Moises, meron daw hindi kayang gawin. Ngayon hindi pinakita sa iyo kung totoo o hindi ang sinasabi. Lumakad na si Moses at pinagkita sa mga Israelita ang sinabi ni Yahweh. Isinama niya itong pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng Tolga, Pipan. So the narrator tells us parenthetically na Moses was a very humble person, more humble than anyone else on the face of the earth. Moses is the meekest man in all the earth because he does not seek power or even want it. God has afflicted him with leadership of a disobedient people and he seeks to be relieved from it. However, he remains in leadership out of obedience, not because his need for self-aggrandizement. So, tingnan po natin yung life preferences ni Moses. Una,
He put God first, pangalawa, the need of others, and then last, his own comforts and preferences. So last na po yung kanya. Now, last na po itong isang biblical character po pagkaroon. Tungkol po kay Haring David. Basahin ko po yung istorya na pinag-uukulan ng pansin tungkol sa pagiging mababang loob ni Haring David. Ito po ay yung kwento tungkol kay David at si Bathsheba. Ito po ay matatagpuan sa 2 Samuel. Sabi po rito, hari na po si Haring David itong nangyari ito. Nang sumapit ang Tagsibol, panahon ng karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong ng Israel sa pamuhunan ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at tinukog ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw sa isang babaeng nalilito. Napakaganda ng babae. Nang tanong niya kung sino yun, sinabi sa kanya na yun si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias, may isang Heteo. Ipinakuha niya si Bathsheba na no'y katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tungkulin para sa babaeng nire-elect niya. Sinipingan siya ni David at pinawi pagkatapos. Dahil sa nangyari ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na papuntay sa kanya si Urias na Heteo. Yung si Urias ay asawa ni Bathsheba. Yun ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at sipingan ang iyong asawa sapagkat nanggagaling ka pa sa malayong paglalakbay. O bakit kaya pinakauwi yung kanyang asawa? Ay yung kanyang asawa ni Bathsheba na si Urias. Kasi nagdadalang tao ang asawa niya. Ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan ito. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa may tarantahan. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa may tarantahan ng palasyo, kasama ng mabantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, hindi ba't kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglakbay? Bakit hindi ka umuwi? Ang sagot niya, sumagot siya, ang kaban ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Judah ay nasa mga tolda lamang. At sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi pumaating ng aking kalooban, ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa sa harapan ng Diyos. Hindi ko po magagawa iyon. Sinabi ni David kay Urias, dumito ka muna ng isang araw at bukas ka nang malis. Kaya nanatili sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, pinaniyahan ni David sa pagkain sa Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing yun, bagkus natulog na kasama rin ang mabantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at pinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan matigit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siya mapatay. So hindi nagtagumpay yung plano ni Haring David na magsiping si Urias at ang kanyang asawa para mapagtakpan yung kanyang ginawang kasalanan. So, dahil hindi nagtagumpay, ang sinabi niya, ang last recourse niya ay isabak sa gyera si Urias. So, yan. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan, pagkatapos iwan mo siya ron at bayaan mo siyang mapatay. So, habang pinapaligiran ni Nabucodonosor, inilagay niya si Urias sa gawing malalakas ng kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lunsod at sinalakay ang mga kaaway
napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias at ikinadala ni Og kay David ang tulad tungkol sa labanan. Tingnan niyo yung response ni David. Lumapad ang sugo at nagulat kay David ayon sa sinabi ni Jehovah. Sinabi niya sa hari, lumabas mo ang maraming mga kaaway at nilusog kami. Ngunit napuurong namin sila hanggang sa may pasukan ng lungsod. Noon po nila kami binigla wala sa pader at ilan sa inyong mga pinunong napatay din po si Urias. Sabi niya, sumagot si David, kung gayon sabihin mo kay Jehovah, na huwag ikalungkot ang nangyari sapagkat talagang ganyan ang labanan, may napapatay. Pagpatuloy ninyo ang pagluso hanggang sa mawasak ang lungsod. Sabihin mo, huwag masisira ang kanyang loob. Siyempre po, nalaman po ito ni Bathsheba. Sabi niya, nang mabalita ni Bathsheba ng patay si Urias, siya'y nagluksa. Pagkatapos ng pagluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkalak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalulog si Yahweh sa ginawa ito ni David. Siyempre po, hindi ko malulog ang ating Panginoon. Nung nangyari po yan, hindi po hindi siyempre sa kaalaman ng ating Panginoon Diyos. So, ang nangyari po ng ating Diyos, so nagpatuloy po yung kwento. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon, ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang sa ito pa. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantala ng dumaan ay isa lamang munting babae ng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya ito parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinapainom. Ramdam ko yun kasi malapit kami sa aming mga alaga. Family ako ang aming relasyon. Sabihin din dito yung babae ng tupa ay inaalagaan ng kanyang mga anak. Kinakalong at parang inaakong mga anak na babae. Isinasalo sa pagkain. O di ba? At pinaiinom. Huwag mo kayo mabigla sa amin na pag kami kumakain sa lamesa bigla, magtutukan yung mga aso namin. Parte po sila ng pagod. Ganun po sila ka-close. Minsan, may mandalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan, kumuha ng hayop na papatayin. Ang kaisa-isang tupa ng dukang yun, ang kinuha ng mayaman. At yun ang hinanda niya para sa kanyang panauhin. Kung narinig ninyo, magagalit pa kayo magtuwa. Napasigaw sa galit si David. Sabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, dapat mamatay ang taong yan. Kailangan magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inakin niya ang tuka. Ano sabi ni Nathan kay David? Ikaw ang lalaki yun. Ito ang pinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos na Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa kamay ni Saul, ibinigay ko na rin sa iyo ang sambayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lingki ng Israel at Juda, at mabibigyan pa kita na higit sa riyan. Bakit mo inamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang hitayong si Urias sa Monita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mo ito, ako'y itinakwil mo, tandaan mo, laging may mamamatay sa pagdaling sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo, ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa tanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, kaya hayak kita paparusahan at bakit kita ito ng buong Israel. Pagkatapos po ng kwento ito, ng sinabi, nakita po natin yung reaction nito. Verse 13. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Alam niyo po, napakaganda naman sa akin. Very short naman yung sabutin ni Nathan. Same verse, sabi, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Agad-agad. Napakabait na Panginoon, no? Agad-agad. Pinatawag na siya dahil doon lang sa nakita ng Diyos na si Haring David ay tunay na. Kung papakinggan po natin
yung kanyang panalangin sa sumunod na mga chapter. Ang sabi po nito, ako ay kaawaan, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong pagandang loob. Mga kasalanan ko yung pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa atin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Psalm 51 po yan. At dahil po siya nangyari po ito, actually, dumating po yung point na napatawad siya ng Diyos. Tapos dumating pa rin yung time na siya ay challenge pa rin ng Panginoon. Inutusan siyang bilangin yung mga tauhan niya. Sa kanyang pagmamalaki, talagang sinabi niya sa Diyos, marami akong tauhan. He was so proud of his number. Pero after nun, nagkaroon siya ng conviction na sinabi niya, inusik siya ng kanyang buti, sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako ng malaki sa ginawa ko ito, patawarin po niyo ako sa aking kahangalan. Kasi nagdepende siya, pinagmalaki niya yung number ng yung element na kanyang military. Imagine mo ilang buwan nilang kinuha yung census at sa pagmamalaki niya sinabi sa Panginoon, I have the number. At nagalit po ang Diyos doon. Sabi ko rito, ito ang pinasasabi sa inyo ni Yahweh. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang gusto mong gawin sa iyo. So when we start to brag about our possession, magagalit po ang Diyos. Kasi lagi niya sinasabi, ang lahat ng mayroon kagaling sa akin. At kung pinagyayabang mo yan, pwede ko tanggalin yan. At kung hindi ko man tinatanggal, paparusahan kita. At binigyan ko siya ng tatlong choices. Sabi nito, una, tatlong taong tagutong sa inyong lupain. Tatlong buwang mag-uusig ng iyong mga kaaway. Tatlong araw na salot. Alin ang gusto niyo para masabi ko sa nagsubo sa akin? So makikita po ninyo, si David ang nagkasala. Pero yung parusa ay hindi talaga directly sa kanya. Pero hindi po nakadala ng sagot ni David. God saw in David the quality of humility. The Lord God has gone to the home of Jesse in spirit form. Jesse didn't know God was there. Nobody did. God was on a secret surveillance mission in that home, and he spotted Jesse's youngest son and said, in effect, that's my man. Because he saw the Lord saw in David a heart that was completely his. This boy was faithfully keeping his father's sheep. God saw humility. He saw a servant's heart. Ito ba yung sa requirement kanina? You must be a servant. I have found, sabi niya dito, na makita ni David ang ngayon, sinabi niya kay Yahweh, napakalaki ng pagkasalan na gawa ko sa iyo, at ang mga walang malay na tukol ito ang magdulo sa akin. Ako at ang aking sambayan ang parusahan. Mas pinili niya na siya at yung kanyang sambayan ang parusahan. Kesa dun sa pagpukom sa lupain, tatlong buwang pagbubusid ng ikaway at tatlong araw sa ang pinili niya sa God ay ako at ang aking sabayan ang parusahan. So we can see humility in these aspects. Yeah, I have found David my servant. Siya lang tinawag na servant. So, tayo po natin tumayo. So we can see humility in these aspects. Ayun po, is the person deeply authentic in his or her spiritual work, or is he taking it? And second, is he or she a servant? And third, you must know what is true and right, have a good grasp of reality, and submit to it. May kasabihan nga po tayo, di ba? One may be sincere, but he is sincerely wrong. Yung po sinasabi sa pangatlo, kung tayo po ay maglilingkod, dapat
malaman natin na tama yung una, tama yung pinaglilingkuran natin. Pangalawa, ang paglilingkod ba natin ay nakabase sa katotohanan. Dapat pa ba tayo magpatay ng hayop ngayon at magbigay ng dugo? Diba? Yung gospel, itinuturo ba natin yung gospel? That is the truth. That salvation is of the Lord. Apart from Him, we are nothing. And then third, submit to Him. A humble servant always submits. Shall we pray? Panginoon, matapos po namin natutunan, Panginoon, ang mga kwalifikasyon na kami, Panginoon, ay maging humble, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagtuturo niyo na gusto po ninyo kami ay turuan sa katotohanan. Lumakad ng ayon sa iyong mga salita at gusto niyo po kami maglingkod na hindi nagre-reklamo, kundi ginagawa po namin ang bagay na ito dahil kayo po ay aming sinasamba. Ginagawa po namin ang bagay na ito out of our worship to you, Lord God. Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming narinig at naway makitaan po kami ng expression ng humility sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa po kami magyabang sa anumang pagpapala, anumang kaimanan mayroon kami, at anumang kabulungan meron kami, Panginoon, ay huwag po namin ipagmamalaki. Kundi sa lamang bagay, ang aming ipagmamalaki, kundi ikaw, Panginoon, ang siyang nagligtas sa amin, at ikaw ang siyang nagpo-provide ng aming pananalangin. Katulad nga po sa pangako ninyo, hindi mo kami iwan, hindi mo kami lilisanin, Panginoon. Sa mahal na mahal po hindi kami. At ang aming buhay, Panginoon, ay mananatili sa iyong kamay sa ang pag-ibig mo sa amin ay lanmay, hindi mawawala. Your love is everlasting, and your love never ceases, for your love is great. You are sovereign, God. You're amazing. You're wonderful. And we know, Lord God, you are our God. Maraming salamat po sa aming narinig. Parahin po. Sa pangalan ng Jesus, panalangin po sa salamat. Amen. Good morning po sa lahat. So, we thank God for His wonderful message this morning. Paano po ba na-bless? Amen! Amen. So, for our announcement po, sa regular activities natin, Thursday, Bible study, 6 p.m. onwards, dito po sa ating JICC Worship Hall. This is a physical gathering po, and pinakamunahan po ni Pastor Mon. So, bawat kalalakihan mo ay invited dito sa ating Bible study every Thursday. So Saturday prayer meeting po, 7:30 onwards. Online po ito, so via Zoom. So ang link po natin ay makikita natin sa ating messenger group chat, JICC Family Group. So everyone po is invited. So sa ating Sunday service naman po, 10 a.m. onwards. So dito po sa ating JICC Worship Hall, physical gathering po ito, and kailangan po ng pre-registration. So ito po is para makita po natin kung ilan po ang expected attendees natin on Sunday para po ma-maintain ang ating social distancing. So let's comply din po. Continue to comply with health protocols na face mask and face shield and social distancing po. So wala ko na po beso-beso. Okay, so sa ating prayer po, sa ating mga kaloob. So let's bow our heads in prayer. So aming Panginoon, maraming pong salamat sa panibagong araw. We thank you, Father God, for giving us this opportunity, this time of God, to give you honor, to give you praise, to worship you, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, that every day is a special day, and every day is a blessing from you. And every day, Father God, is worth celebrating, Father God, because of your goodness. We have all the reasons to celebrate because of your goodness, because of your love.
Panginoon, we thank you sa aming buhay for your daily protection and for your continuous provision, Panginoon. Maraming salamat at we acknowledge na lahat ng meron kami ay nanggagaling sa inyo. We acknowledge na ikaw ang source ng aming blessings and you are our Jehovah Jireh, the source of our financial blessings. Panginoon, binibigay namin sa inyo ang aming kaloob. It is the form of our worship and it's a sign of our love, Panginoon. Bless us, Panginoon, at we acknowledge, Father God, na ito ay lahat ng blessings na nanggagaling sa inyo. And teach us and enable us, Father, to give cheerfully and generously because you're the cheerful giver. And alam namin, Panginoon, na kung kami nagbibigay, ito ay babalik sa amin ng siksik-lilim at natumahaw. Dalangin din namin, Panginoon, na ang aming kaloob ay magamit sa ministries ng church and to spread your word and to help those who are in need, Panginoon. Patuloy mo kami ingatan, Panginoon, at patuloy mo kami i-bless sa bawat area ng aming buhay. Ito ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo purihin ang ating Panginoon. Minsan pa po natin purihin ang ating Panginoon. Kasi ito na ang inaayos ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayaw niya ng kanyang mga lingkod o ang tao ang pagmalaki. Ito ba? Kanina, pinag-isip-isipan ko eh. Kumbaga, during the creation, ang ulo ng ganita mga angel, pride din ang ginamit. Nais ni Lucifer na pantayan ng Diyos. Bali, ginamit pa yung pride na yun para maghikayat ng kapwa angel, mag-rebelde to the point na 1/3 of the angels ang rebelde. Pagkatapos ng biglasan ng tao, ang first parent natin anong nangyari? Guys, din nilang maging Diyos. No? Magkaroon ng pangunawa at talagang yun. Actually, nais nilang maging Diyos. So pride after pride, bagay na kinabukilan ng Panginoon. Isipin nyo na lang kung hindi pinahintulutan ng Diyos na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Sa atin, dahil tayo papasok doon sa langit, lahat hindi nagkasalaon yung selfie. Doon pwede natin gamitin ng pride. Oras na ng pagsamba, sumasamba na lang, pwede natin, at ako sasamba dyan. Kaya nakarating naman ako sa langit na walang kasalanan dahil yung selfie. Hindi po ba? So, minsan, iisipin natin na pinahintulutan ng ating Panginoon ang kasalanan. Nang sa ganoon, pagdating ng oras, ano ba nangyari? O ba? Piniligtas tayo, tinubos tayo sa pagkita ng ating Panginoon sa Kristo. So, sino mang tinubos? Nung may pagmamalaki pa ba sa harapan ng Diyos kung ikaw ang tinubos? Wala. Kaya nga, sa buhay na ito, maging sa buhay na ito, sino ang dapat natin magmalaki? Sarili ba natin o ang ating Panginoon? Ang ating Panginoon. So, yun yung napaka-importanteng bagay na dapat natin maging papanutunan sa ating mga buhay. Na sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Kaya natin dapat gano'n ang ating pamantayan na kung everyday life natin.
No? Nang sa ganon, laging ang sentro ng puso at isip natin sa ating Panginoon lang. With that mindset, hindi tayo talaga magkakaroon ng buwang ang pride sa ating mga puso na kinamumuhian ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. God is good? And all the time, tayo po ay sumandaling at tumayo at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensahe na iyong pinarating sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginamit ay nilukod na sa pastor mo upang minsan pa mapaalalahanan kami sa napaka-importanting bagay nito, Panginoon, na nagpapagsak maging sa iyong lingkod na si Lucifer, maging sa iyong mga lingkod, Panginoon, na kung saan sumasa kanila sana ang kaluwalhatian ng paman. Subalit nang dahil sa pride at bilang Diyos, ito ang naging susi kung saan sila man ay nagsipagsak. Bagay na ngayon, Panginoon, sa pumagitan ng iyong mensahe, minsan ka pang nangusap. Ipinakita mo sa buhay ng iyong mga lingkod na sila Abraham, sila Moises, maging si David, Panginoong Diyos, na kung saan paano mo sila binago, kung paano mo ang kanilang mga puso, kanilang inumo. Panginoon, meron din kami mga ganyan kasalanan. Pinahamin mo namin, Panginoon. Kami may mga sarili-sariling pride din sa aming mga buhay. Subalit sa mga sandaling ito, Panginoon, katulad ng mga lingkod, amin po, Panginoong Diyos, na nililigaw po sa iyong banal na harapan ang kasalanan ng pride na yan, Panginoon. Nais po namin ay ang katulad ng puso ng aming Panginoong Jesucristo. Nais namin maging mapagpakumbaba. Subalit sa ganang sarili namin, Panginoon, hindi namin po kakayanin. Kaya sa pamamagitan ng tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos, nawa mamuhay kami, Panginoon, sang-ayon sa iyong banal na kalooban at ang pride na ito, Panginoon, na iyong kinamumuhian, durugin mo ito, Panginoon. Sa gayon, wala ni isa sa iyong mga lingkod ang makakitaan ng ganyan, ng klase ng buhay na may kalagayan. Nais po namin ay maging katulad ng aming Panginoong Jesucristo, patuloy na maging submissive sa banal na kalooban ng Ama. Sa gayon, ang direksyon ng aming buhay, ang nalalabing mga taon, buwan, araw ng aming buhay ay nakatutok lamang sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagmamahal ng Diyos Anak at ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay sumaging lahat. Lahat ng mga anak ng Diyos minsan tumagsabi na. Amen.